Meron akong katrabaho nun. Si Pops. Pops ang tawag namin sa kanya kasi feeling pogi lagi. Pero ganun pa man, mabait din mo makasama. Pero kung hindi mo siya masyadong kilala, mayayabang ka talaga sa kanya. Bale, ang trabaho namin sa pabrika ay technician. Mga nasisirang equipment, especially sa machine. Pagawa kasi ng Carro Norte yung pinagtatrabaho namin sa lalawig na probinsya na medyo maunlad, pero hindi ko nasabihin kung saan. Meron doon yung QA namin, si Ma'am Alma. Kinatatakutin yun ng mga production operator kasi nga masungit ito. Kine-check kung okay yung packaging, dilata, o kung ano pa man. Kapag alis na yun, nag-uupon ulit yung mga factor worker. Masaya naman kami sa trabaho namin. Pero si Pops, na medyo mahangin, isang beses napagalitan ni Ma'am Alma. Paano ba naman nakupo doon sa conveyor ng machine sa pabrika pinagtatrabaho namin? Grabe naman sungit naman nun, pare, sabi sa akin ni Pops. Ikaw naman, alam mo naman masungit yun, saka stricta, saka line leader yon, kumbaga sa mga QA. Siya yung leader, di ba? Oo nga eh. Kasi pag gano'n, tatayo ka lang, di saka ka nang umupo kapag wala na yon. Paliwanag ko lang sa kanya. Ikaw naman, para kang bago ng bago. Pero pare, crush ko yun, sabi niya sa akin. Napatingin ako sa kanya, pero hindi ko lang pinahalata. Sa mukha pa lang ni Pops, bukod sa panot na ang bunbunan, ayaw pa nga magpakalbo eh, pero ganun talaga, style niya yun. Puro pa ito baon sa utang. Baon sa utang sa mga kasama namin sa trabaho. Halos lahat ng loan ina-applyan, kaya hanggang leg, panyabang ba niya sa motorsiklo, sa kung saan pa. Pero hindi niya mapaibig si Ma'am Alma na dalaga pa. Bro, hindi pa patro sa yon. Bakit? Mayaman lang ba ang may karapatan? Hindi naman. Pero alam naman natin, di ba? Ibang standard niya. Hindi natin nga lang alam. Akong bahala, sabi niya. Seryoso ang mukha niya noon. Panggabi kami noon, nandun kami sa quarters, may pinakita siya sa akin orasyon. Ibinubulong niya yun sa isang mineral water na nakalagay sa plastic bottle, clear plastic bottle. Oh, ano yung ginagawa mo dyan? Nung tapos na, sabi niya. Ang alin? Mukha sa akin nagre-ritual. Teko, pare, mukhang malala na tama mo ah. Sabi ko lang sa kanya, pero seryoso siya. May pinakita sa akin papel na hindi ko maintindihan ng lingwahe na nakasulat. Pero panggayuma daw yun ayon sa kanya. Diretsuhan na. Eh, paano tatanggapin ni Ma'am Alma yan, Brad? Eh, sa sungit nun, bitukulosa pa. Akong bahala. Nasa kantin si Ma'am Alma nun. Nag-iisa. Kaalis na niyang mga kasama niya na QA din. Binigyan ni Pops yung tubig na yon. Sabi niya, o palusot niya, hindi na rin niya kailangan yung tubig kasi meron na pala siya sa locker niya. Saktong nabubulunan si Ma'am Alma nun. Kaya siguro napilitan na rin. Kinuha yon. Oy, salamat ha. Walang kabuhay-buhay na banggit o sagot ni Ma'am Alma kay Pops. Mga nakaraang araw, napapansin namin na nakakaupo sa conveyor si Pops. Hindi siya natatakot sa mga kanyang pinagagawa. Napadaan si Ma'am Alma, sinesenyasan ko na siya ng shh. Nandiyan na. Ayaw pa niyang tumayo. Okay lang siya, thumbs up.
Nagtaka ako, ang bait ni Ma'am Alma sa kanya. Dahil sa tubig lang, nasa isip kong ganon. Yabang sa amin ni Pops, kuha na raw niya. Nagkalaw daw niya sa apartment. Hindi nga. Tanong ko sa kanya. Una, hindi ako naniniwala pero may pinakita sa akin na magkasama sila. Paraw silang walang pangtaas pero si Ma'am Alma nakakumot. Nagtaka ako. Pati yung mga kasama ko. Si Yabang nakadali ng matasang posisyon sa kumpanya. Grabe, nasa isip ko. Hindi ko lang nabanggit sa kala yung tubig na binigay ni Pops. Pero nasa isip ko o nagtatalo sa isip ko, totoo kaya na tumalab yung gayuma? Dumaan ng mga araw, una sweet si Ma'am Alma sa kanya. Sumunod naging silosa, binababag nito yung mga babaeng lumalapit sa kanya. Pati nga kami, minsan nabubulyawan pag lumalapit kay Pops. Nakakapagtaka, sobrang siloso naman yan. Sobrang silosa, ika nga, sabi ng kasama ko. Oo nga pala, babae nga pala yun. Napakasilosa, pero gano'n na rin yun. Grabe naman yan, pati yun naman kami, sinisita pa. Mga sumunod na araw, merong las-las sa pisngi si Pops. Tinanong namin sa kanya kung ano yon, kung saan galing, kung paano nangyari. Pero hindi siya umiimik. Para bang nagsisisi na siya na nakatulog niya si Ma'am Alma. Naging girlfriend ba niya? Mga sumunod na pangyayari, hindi siya pumasok. Nag-alala kami. Si Ma'am Alma ganun din. Natagpuan namin o nabalitaan namin sa ilang kakilala na kung gusto daw na makita si Ma'am Alma, pumunta kami sa presinto. Nandun nga, parang gulo-gulo ang buhok ni Ma'am Alma. Umiiyak. Napatay niya pala si Pops. Gulat na gulat kami. Parang wala sarili si Ma'am Alma nun. Pero naisip ko lang sa sarili ko, hindi kaya nasobran sa gayuma o karma yon ni Pops Joel. Joel nga pala ang pangalan nun nung dati kong kasama sa trabaho. Napatay siya ng babaeng ginayuma niya. Para sa akin, mas maganda yung totoong pag-ibig, yung hindi mo pipilitin ng tao o ilalagay mo sa isang sitwasyon o sumpa. Sa mga nakikinig, siguro may iba sa inyo na naniniwala na totoo ang gayuma. Yung iba naman, sasabihin hindi. Pagpalagay natin, for the sake of argument, totoo ang gayuma at hawak mo ito ngayon. Gagamitin mo ba yan? Baka gusto mo magaya kay Pops. Kaya, mas maganda yung totoong pag-ibig. Doon na lang tayo sa natural. Ika nga, walang halong kemikal.